Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ika-apat na impeachment complaint ay hinihintay na po ng Sergeant at Arms o yung hinihintay na po sa HOR. Yan, pag-uusapan natin yan. Di pa ba sabat yung tatlo? May nakikita pa ba kayong kakaibang kaso na hindi nakita nung unang tatlo? Talagang okay, pag-uusapan din po natin ito po si Ben Tulfo naman. Mayroon pong pag-angas na ginawa si Ben Tulfo na kababawan naman. Nakinikinita po natin, no? Kawawa po ang Senado ng Pilipinas pag nanalo po tong at sabay-sabay pong tatlong tulpo ang nariyan. Okay, sa kabilang banda naman po, pinagmalaki ni Saldico yung akap at binanatan. Hindi na po nasiyahan na pinagmalaki lang yung akap. Binanatan. No? Binanatan pa yung confidential fund again ni Vice President Sara Duterte. Akala po nila may nakikinig sa kanila, no? Pero kaya po natin tinatalakay ito para maipakita po natin kung gaano po kabobo ang tingin nila sa mga Pilipino na pag nagsalita sila ay lahat po ng usapin, no, na mga Pilipino ngayon sa budget ay madadala uli nila sa confidential fund. Napakalaki po ng diferensya. Ang budget po, pinag-uusapan po, mga nawawalang pondo, mga nililipat na pondo, daan-daang bilyon. Ulitin ko po, daan-daang bilyon. B po, B. No? Yung pinagpipilitan yung gusto nating talakayin lang ng mga Pilipino, million lang, million, M lang, M. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya na pang hinihintay nyo, pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Wala nang hintay-hintay, wala nang intro-intro. Usapan na agad. Alam nyo po, kilala na po natin yung mga tolfu, no? Na mga maaangas, mga astig, mga ano, no? Yung matatapang kuno. Pero wala na po sa hulog yung pag-angas eh. Ito po, tinatanong lang po to si Ben Tulfo naman po ang pag-usapan natin ngayon. No? O, bago yan. Erich, tanong lang po natin si Erich. Pang-Diyos mo, Boss Baz. Thank you very much kay Adam sa mama na nagbigay ng 10 dinar. Dirham ba dinar? AED na lang. Yan. Okay. Ito po si Ben Tulfo. Kung napapansin nyo po dito sa may, alam ko nakakita na ako nito sa, kung hindi sa may SLEX, dito po sa NLEX, nakita ko po, turismo, Tulfo para sa turismo. So pinagpapalagay ko na, nagtaka rin ako eh, may panibago bang sinusuportahan yung Tulfo na party list? Kasi ang alam natin party list nila Axis eh. Di ba? Axis yung kanilang party list. Kaya ang question ko nga, mayroon bang sinusuportahan yung mga Tulfo na party list? Etong turismo ba ay party list? So wala naman pong ano yun dahil tatanungin ka syempre dahil nagpapa-interview ka eh. Eto po, tignan nyo po kung gaano po mag-angas tong Ben Tulfo. Wala naman pong kadahiday lang. Wala naman pong kadahidahilan yung pag-aangas. Natatandaan niyo po? Yan ba? Tumakbo ang kapatid niya. Yung turismo kay ano yun, kay Wanda Tulfo. Yung dating natanggal sa tourism. Dahil involved din to si, hindi ko alam eh. Yan ba yun? Okay. Ang point lang, syempre magtatanong kasi nakalagay Tulfo para sa turismo. O turismo
Parang tulfo para sa turismo. Sagutin mo ng maayos, 'di ba? Kasi tinatanong ka ng reporter. Kung ganito po ang magiging senador niyo, good luck na lang sa atin, no? Kung iboboto niyo po 'to. Eto po, pakinggan niyo po. Tulfo sa turismo na nakita namin ito po sa San Fernando, may tanong, may tarpaulin. Ano yung kaugnayan niyo dito? Wala akong pakialam dyan. Unang-una, ang tulfo, ako si Ben. Hindi na ako binigyan ng sinasabing heads up. Hindi naman ako in-inform. So, am I supporting that? No. Huwag tayong confuse eh. Kasi baka mamaya ang sabihin kaming tatlo sumusuporta dyan. Alam niyo yun, yung nag-aangas ka ng wala namang mga non-issue, di ba? Ang point lang doon, tulfo ka eh. Di ba? Ipaliwanag mo, bakit wala akong pakialam dyan? Kung yan ba, sinusuportahan niyo po ba? No. Kala mo talaga, ano po issue? Ben Tulfo, ano issue? Ano yung, Diyos ko, nakinikinitan niyo po ba? Pag yan po ay naroon sa Senado at nag-iimbestiga, imagine niyo na lang po, mas maangas to dihamak kay Raffy Tulfo. Wala pong, hindi po namin alam kung ano yung tulpo para sa turismo, no? Tapos biglang wala akong pakialam dyan. If you will ask me if I support it, no. Puta. Di matapang pala kayo. Bakit nagagamit yung pangalan ninyo? Yun nga yung point ko eh. Kung ngayon pa lang naghugas kamay na kayo, paano kung nanalo yan? Ginamit, kayo naman ang sikat eh. Di ba? Kung ako yan, papatanggal ko yan lahat. Kasi ako yan eh. Apelyido ko yan. Halimbawa, Aratelis. Aratelis para sa buntis. Halimbawa, kasi tulpo para sa turismo eh. Ganun po yung, ang point ko lang po dito, walang point para na. May nakita po kami na poster. Ang laki po ng mga poster na yan eh. Di ba? Kung sinabi ba, Aratelis para sa buntis, ay hindi po ako yan. Wala po akong kinalaman dyan dahil baka Aratelis na bunga yan. Hindi po yung Aratelis na, pwede ka magpaliwanag ng maayos na, wala kasi talagang alam yung reporter, kaya po nagtatanong. Huwag niyong masamain. Yun yung point ko, yung ano na lang yung Senado, madadagdagan pa ng maangas. Wala naman pong katotoran yung pag-aangas. No? So sana, hopefully, matauhan po tayo. Ganyan po ugali nila. Yung isa na dapat mag-angas, may issue po ngayon, yung Erich Sylvester Tulfo. Yun po yung dapat na nagpapaliwanag. Bakit siya pinagbibintangang nameke ng papeles para maging US citizen? Tahimik naman. Ngayon po, Dehin Bokiki rin po. Tayo ngayon, may issue po sa PCSO. Saan ka nakakita na isang buwan, napakaraming tumama? Yung matapang ng before mag-investigasyon sa PCSO, napakatapang nung number 1 na nilang pinaka-popular na sa magkakapatid, si Raffy. Bakit tahimik po ngayon? Di ba? Yun yung dating sa akin, no? Pag panahon na kinakailangan nyo magpaliwanag, pag panahon na kinakailangan yung kumibo, pag panahon na yung mga tao'y naghahanap ng boses. Kasi PCSO, ang tagal na po niyan eh. Ngayon, December, ganun pa rin, ang dami pa rin tumama. Mathematically impossible, di ba? Mismong yung kapatid ng presidente, si Amy Marcos, ang nagsasabi na binibiro sila na puta, pang Guinness Book of World Record yan eh.
Takot ba kayong mga DDS? Baka hindi ka talaga DDS. Inaasar mo kami. Natakot kami. Hindi naman. Hindi naman kami takot sa mga tulpo kasi nakakita na kami ng tunay na matapang eh. Yung Duterte kasi tunay na matapang. Ang kalaban kasi ng Duterte, kasi total nang asar ka rin lang. Ang kalaban kasi ng Duterte, yung 50 years na insurgency. Yung lahat ng mga rebelde, yung mga terorista, Marawi, yan yung mga nilabanan, mga drug lords. Yung mga drug lords. At saka higit sa lahat, yung pong mga oligarko. Yan po ang pinakamalupit na nilabanan ng mga Duterte. Kayo po, tanungin ko kayo. Sino po bang nakalaban na talaga ng mga tulpo na pwede nating masabing na magbigay lang po kayo ng isa. Isang tao na talagang yung pwede natin sabihin na ito powerful. Si Michael Yang, kalaban ng tulpo? Talaga? Talaga? Kinalaban nila si Michael Yang? Kumusta ako? Okay naman po. Okay. Punta na po tayo sa mga tunay na balita. Yun nga. Di ba? Pinakasikat na kinalaban nila. Kung di ako nagkakamali, sino na nga yun? Si Santiago. Si Raymart. Si Raymart Santiago lang. Ayun po, may prueba na po kami sa mga Duterte. Kaya hindi nyo po kami maluloko. Hindi nyo po kami yung mapagbibintangan na yung mga Duterte supporters takot kay tulpo. Nakakita na po kami ng tunay na katapangan. Yan po, katapangan po. Tignan nyo naman si Inday Sara. Ang binangga ni Inday Sara, yung pinakamakakapangyarihan sa Pilipinas, di po ba? Si President Bongbong Marcos, Martin Romualdez, si Saldico at saka si Lisa Marcos Araneta. Si Trillanes ba nakalaban ba nila? Wala po, sa hilera yan ng mga nilabanan ng mga drug lords, no? Oligarko. Doon pa lang. At saka yung mga terorista. Pati mga NPA. Yung mga magtutubig. Hindi lang po magtutubig. Pati po yung mga nag-e-aeroplano. At saka yung mga tobacco boys. Sa bagay, sila-sila din yun, no? Sila-sila din yung mga oligarko na yun. Okay, punta na po tayo rito sa balita natin kay BP Sara. Si BP Sara po ay sasampahan na naman, fourth impeachment complaint looms versus Sara Duterte. Ito po ay pinahayag po ng hindi pala Sergeant at Arms. Ano ba to si Blasco? House Secretary General. Yan, Secretary General. iba pala yung Sergeant at Arms. Yung pala Sergeant at Arms, yung mga nanguhuli ng mga na contempt. Okay, ayon po kay Reginald Velasco, Secretary General ng House of Representatives. Meron pa pong hinihintay sila. May nagpasabi pong congressman na ayaw niyang pangalanan na meron pang magpa-file sa Lunes, no? Ng panibagong sabi nga rito, fresh complaint. Talaga, fresh complaint. Ano yan, lumpia? May nakita pa rin kayong bago? Ang tindi nyo. Mamaya po, bakit po may yung mga nauna po na mga impeachment complaint ay mag-sponsor. So, sasawsaw po. Kasi, yung mga nag-sponsor, di ba? Yung mga Makabayan Black, yung una, yung sila Dilima, ang nag-sponsor niyan sila yung yung Tabingi. Okay.
Ano na lang po tayo. Tiyagain na po natin yan. Talagang ganyan po ang buhay. Gurguran time. Okay. Ang tanong nga po pala, paramihan ba yan? Mas marami ba? Mas guilty si BP Sara? Hindi naman eh. Okay, bakit po sila nagdadagdag ng mga impeachment complaint? Bakit hindi na lang nila suportahan yung 3 nauna? Okay. Kasi po, kung papansinin nyo, wala naman pong, madidismiss lang eh. Di ba? Kung papansinin nyo po yung mga naunang complaint, wala, matatalo lang sila at mapapahiya po sila. Ibig sabihin, hanggat madedelay nila yung impeachment, sila rin po nagde-delay. Di ba? Sila rin po sa House of Representatives ang nagde-delay na impeachment. Ako nakikita ko diyan, tatantyahin nila eh. Kasi yung gaano kalaki at gaano yung impact ng Iglesia ni Cristo rally sa darating na January 13. Siyempre may impact sa kanila yun. Di ba? Pag tinuloy nila yan, despite na milyon po, halimbawa po, milyon po ang lumabas sa Iglesia ni Cristo at nakisama po yung ibang mga relihiyon o ibang mga samahan. Ano pong mangyayari? Di ba? Kakayanin ba nila na ituloy pa rin yung impeachment? Kasi tandaan natin, itong mga congressman na to, mga tumatakbo pa rin po yan, mga politiko pa rin yan. Pag nakita nila na milyon-milyon yan, okay. Pag nakita po nila na milyon-milyon yung umattend dyan sa rally na yan, na ang pangunahin pong layunin ay tutulan yung impeachment, alangan naman ituloy pa rin nila. Di ba? Nakasalalay sa... Kasi definitely, yung mga senador, meron silang yung mga senador, meron silang privilege na makita. Unlike tong mga to, etong mga congressman, siyempre, nakasalang na sila, nakakahiya na eh. Nakakahiya pong iatras yan. Pero mapipilitan po sila kung milyon-milyon po. Matindi kasi yung impact nun eh. Ibabalita yan lahat ibabalita po sa lahat ng mainstream media yan. No? Tapos, nariyan lahat ng vlogger. Siyempre, nariyan kami. Tinitiyak ko yung mga patay gutom na BBM vloggers, pupunta din dyan. Yung po ang tawag ko ron eh. Yung hindi mo event, hindi ka naman invited. Kaya kami, nagpapa-invite talaga kami. Marami na pong iglesia na nag-iimbita sa amin, di ba? Kaya pwede na po kami. Yung pong mga patay gutom sa views na BBM vloggers na kahit hindi invited sa EDSA, ay nagpupunta sa EDSA. Tsak yan, pupunta din yan kahit hindi sila imbitado. Okay, kaya isa yon, di ba? Isa po yun kung bakit dinidelay nila na may port complaint pa, dihintayin natin. Isa pa nakikita ko. Nakakahiya po kasi. Kung matatalo lang po sila, matapos po nilang pagpiestahan, matapos po nilang matagal na talakayin yung mga confidential fund na yan, may nalalaman pa silang Mary Grace Piatos, tapos yung kaso nila ay mahina pala. Ako sa tingin ko napakahina po ng kaso eh. Kasi pandalas nating naririnig, confidential fund, pera, inday lustay, yun yung sinasabi nila. Pero wala silang bintang wala akong narinig na plunder eh. May bintang ba silang plunder? Wala silang direktang bintang na nagnakaw ka ng pera eh. Unlike nung kay Erap, talagang plunder yung sinabi dahil na-trace mula yung mga wetting money. Di ba yung kay Erap? Wetting money yan eh.
wetting money, tapos binibigay sa iyo, may mga ebidensya, dito po wala eh. Ang pinakamatindi pong batayan, sabi nga, bakit nandito pa to? Okay lang ako. Nandito pa talaga ako. Huwag mo akong palayasin sa sarili kong channel. Okay. Ibig ko sabihin, no? Pilit na pilit kasi yung impeachment nila. Bakit po? Natanong na yan eh. Tinanong po, nakalimutan ko kung sino yung nagtanong sa COA. Paano yan? Si Marcoleta po. Si Senator Marcoleta. Okay, sabi ni Senator Marcoleta, binigyan nyo ng papeles tong mga congressman, kaya nag-o-audit sila ngayon. Ang tanong ni Marcoleta, sino ang masusunod na report? Yung report nyo ba sa COA o report nitong mga congressman? O malinaw po yung sinabi ng COA eh. Ang sabi ng COA, pakipindot nga po ng 1 kung talagang putol-putol. 2 naman po kung okay lang. One po kung putol-putol, 2 naman kung okay lang. Ayun. Ba? May maraming 1 ah. Okay. Okay na yan. Baka pinagtsatsagaan lang nung nag-2. Majority naman yung 2 eh. Okay na siguro yan. Okay. Balikan po natin. Mahirap kasi maging malinis pag namamatay-matay. Pagpasensyahan nyo na po. Okay. Test mic. Okay, so abangan po natin yan kung matutuloy po yung fourth impeachment or ito po ay ano lang nila, palusot lang, no? Palusot lang nila na nasaan na nga ako? Dinidelay lang nila dahil gusto nila makita yung impact ng Iglesia ni Cristo Rally sa 13. Baka may nanghihilot pa sa Iglesia ni Cristo. Pero sa tingin ko, tuloy na to dahil putya, dami nang umaasa eh, di ba? So, alam natin na hindi po yan na wala tayong say dyan. Basta gusto nating makisama lang. Yan. Okay. Balik po tayo rito, no? Speaking of confidential fund, eto na naman po si Saldico. Alam niyo lumalabas po sila, pareho sila ng dialogue nito ni Ronald Llamas na nagagalit sila dahil naiiba po yung kwento, no? Nagagalit sila dahil dapat ang gusto nilang pag-usapan yung mga kasalanan ng Duterte, yung mga di umano ay pagnanakaw ng Duterte, yung di umano EJK, no? Immune na po kami diyan eh. Matagal na po yung EJK at actually sinuportahan namin yung war on drugs. Okay? Gusto po natin. Gusto po namin yung war on drugs. Hindi nyo na po mababago yun. Kasi wala pong amount ng paninira, no? Yung may kakayahan na magpabago sa experience. Iba po yung na-experience eh. 'Di ba? Pag na-experience namin yung war on drugs, nakita namin yung epekto nun. No? Kaya kahit na anong bugbugin nyo man ng paninira yan sa media, araw-arawin nyo man siraan si Duterte,
ganun pa rin po yan. Magtitiwala pa rin kami sa aming experience. Naranasan namin, nagustuhan namin yung war on drugs. Kaya po hindi nyo na kayang maibalik, no, na dapat ito pinag-uusapan. Wala kang kapangyarihan, lalo ka na Saldico. Wala kang, kumbaga, yung amo mo, wala nang ang karisma. Lalo ka nang walang karisma. Yung amo mo nga si Martin, eh. Wala nakikinig, eh. Ang nakikinig, kayo lang mga congressman. Pero sa labas ng kongreso, wala po nakikinig yan. No? Hindi po namin pinakikinggan kayo. Okay. Eto si Saldico. Dalawa yung sinasabi niya, no? Una yung sa AKAP, yung pinagmamalaki niya, no? Na 91% daw ng AKAP ay naipamigay na. So maganda yung rate ng paggamit ng pondo. At hindi daw katulad ng confidential fund ni BP Sara, totoong may mga recipient ito. No? Sabi nga ni Martin Romualdez noong nakaraan, may mga nakatanggap talaga. No? Ayon dito kay Saldico, 5 milyon. 5 milyon po yung naging recipient o natulungan ng AKAP. Okay. Ngayon, magtotohanan po tayo, no? Ay 99 hindi pala 91%. 99.31% na raw ang utilization rate. Ibig sabihin, naipamigay na nila 'yan, no? Naipamigay na nila yung halos lahat ng pera sa AKAP. Yung buong budget ng AKAP na ipamigay na nila lahat. So, almost 5 million ang beneficiaries. Kaya tagumpay daw tong programa na to. Okay. Samantalang yung kay BP Sara na mga confidential fund ay questionable yung paggamit. Ang tanong niya pa nga, ito bang mga confidential fund ay nagamit pa sa EJK? O, ganun yung mga, ganun po yung mga question. Okay, ang dami nyo naman bintang, no? Ang dami nyo, halo-halo kasi yung bintang nyo, eh. Kaya hindi nyo napupuruhan, eh. Pogo money, ginamit sa EJK, drug money, ginamit. Yung mga imposible po, wala naman po tumatanggi sa war on drugs, eh. Pero ang pinakamatindi nyo pong imposibleng bintang sa mga Duterte, na yung mga Duterte mismo yung drug lords. Wala pong tatanggap niyan, eh. No? That is yung kumbaga nagnegosyo ka tapos sisiraan mo yung negosyo mo. Winawasak mo yung sarili mo negosyo. Kalokohan po 'yun, 'di ba? Kaya ang dami pong hindi kapanipaniwala sa sinasabi nyo. Okay. May hamon na po. Sabi nyo, pinagmamalaki nyo na kahit na maghanap kayo, totoo yung mga nakatanggap. Kasi yan yung duda ng mga tao. Eh. Paano namin mache-check na nakatanggap nga yung sinasabi nyong mga recipient na almost 5 million? Almost 5 million yung nakatanggap. Magkano ba yung AKAP? 5,000? 6,000? Hindi ko alam eh. Wala ko idea. O, palagay nyo ng 5,000. So, na-utilize daw ng maigi yung pondo. Ngayon, ito ang tanong, kumasa na ba kayo? Naghamon si Shelo Magno, hindi po Duterte yun, ha? Naghamon si Shelo Magno na i-post ninyo yung mga pangalan na recipients kahit sa isang, siguro naman, madaling i-post yan. Kayang-kaya po yan ng mga computer expert. Kung meron kayong marunong sa computer, kayang-kaya po yan na kasi 5 milyon lang yan eh. Yung Comelec nga, ilang milyon yung botante, pati presinto. Eh. O eto, wag na po komplikasyon. Ilan nakatanggap per bayan, gawin nyo, di ba? Mache-check talaga natin. Kumasa na ba kayo? Na i-post ninyo kung sino yung mga recipient? Yung sinasabi ninyong almost 5 million na recipient, kailan nyo po ipopost yan?
10K. Yan, 10K. O kailan nyo po ipopost yan? Para makita po ng tao, kami naman po mag-o-audit sa inyo. Mahirap po kasi yung sinasabi nyo lang na totoong tao yung nakatanggap. Kung totoong tao po yan, madali po i-post yan. Kasi pag tinanong namin yung taong nakapost, simple lang naman siguro yan, no? Halimbawa, San Jose del Monte, Bulacan. Citrus, Barangay Citrus. Andali sigurong hanapin ng tao na yun kung per barangay. Tatanungin lang ng mga vlogger yan, totoo po ba na nakatanggap ka? Hindi ako nakatanggap niyan. Eto, may pirma ka rin. Hinahamon po kayo. Kasi mahirap po yung sasabihin nyo, may tumanggap eh. Tapos babanatan nyo na si Mary Grace yung tumanggap. Okay. Punta po tayo. Eto, halimbawa po, pagbigyan natin sila. Halimbawa po, walang anomalya yung akap. Walang anomalya yung mga ayuda. Ang tanong, ang tinitignan kasi nila, thank you very much kay Miss Judge sa 100 pesos umabot sa live. Ang tinitignan kasi nila, no? Nagastos ba ng maayos yung pera? Tayo naman po, ang tinitignan naman natin, halimbawa walang nakawan na naganap. Halimbawa, tama yung sinasabi ni Saldico at saka nito ni Martin. Bigyan na natin sila. Halimbawa, talaga natanggap ng tao yan. Ang tanong, pag ba natanggap ng tao, nangangahulugan yun na maganda ng proyekto yun? Imaginein po ninyo, 5,000 o palagay na natin 10,000. 10,000 natanggap talaga ng tao. Gaano po kaya itatagal nun? Ikayayaman ba yan ng tao? Magkakaroon po ba ng permanent? Permanent po ba yun? 10,000 kada buwan? Tama ba na dyan gamitin yung pera ng mga tao? Kasi walang problema kung nakatanggap yan eh. Walang problema kung natanggap mo yan na, nakatanggap po ako ng 5,000 o 10,000 natanggap ko. Ang tanong, tama ba yung proyekto na yan? No? Kung kayo ang gobyerno, tama ba na dyan mag-concentrate? Para saan po yung ayuda? No? Para saan po yung ayuda? Palagay nyo nang walang ninakaw na pera dyan. Palagay nyo nang direkta yan sa tao. Ang tanong, kung gobyerno ka, bakit ka magbibigay ng ayuda? Para saan? Ikaw uunlad ba yan ng tao? Alam niyo po, hindi po lahat ng ayuda pangit. Yung purpose po, gustong-gusto ko yung ayuda na yun. Yung purpose. Bakit? Tatanggap ka lang yan. Una, dapat kasama ka sa mga pinakamahirap. Ikalawa, dapat may anak kang pinag-aaral. Hanggat nag-aaral yung anak mo, tatanggap ka ng purpose. Kasi may laban na sila pag graduate sila. Di ba? Ang ganda ng proyekto na yan eh. Pag graduate nila ng college, matatapos yung purpose, pero nakagraduate ka, may laban ka na sa buhay. Pwede mo nang talagang may direksyon na. Yung akap, ano direksyon yan? Binigyan ka ng pera, para saan? Gagastusin mo, tapos kasi kung ang purpose lang, pinagmalaki nyo na natanggap ng tao, ano nga yun? Para saan po yun? Natanggap ng tao. Masisiyahan po siya ng ilang araw.
O palagay na nating umabot ng 1 buwan. O ano na po? Pagkatapos po ng 1 buwan, magbibigay po ba uli kayo sa panibagong buwan? O minsan lang yan sa 1 taon? Kung ganyan po yung epekto at napakalaking pera ng ginugugol natin, napakalaking pera ng ginagastos natin dyan sa pagbibigay ng ayuda, pero wala namang ganong epekto, hindi naman ikaunlad ng bayan, paulit-ulit tayo rito, walang bansang umunlad dahil sa ayuda. Pero lahat ng bansang mayayaman nag-invest sa infrastructure. Badong, kaya nga pinakamalaking budget ngayon, DPWH eh. Tapos kino-question nyo rin. Ha? Paano hindi namin ko-questionin? Isang UP professor ang nagsabi, si Cielo Magno, hindi nyo naman pinabubulaanan. Researcher ko yun eh. Si Cielo Magno, ano sabi ni Cielo Magno? Yung DPWH budget naman, pang maliliit na street, yung pang barangay kalsada, tapos mga flood control project at saka mga multi-purpose building. Hindi po yan yung sinasabi natin na infrastructure. Yung infrastructure po yung magpapabilis po ng biyahe ng kalakal. Imaginein po ninyo, no? Waiting shed. Yan po. Pagpapalit ng mga street light. hindi yata. Di ba sa mga barangay, pag malapit ka sa mayor, putya, yung buong barangay, putya, lahat ng kasulok-sulukan, sementado. Bata kasi ni mayor yan si Kapitan. Eh. Yung katabi, kalaban ni mayor. Sangkatutak na, yun nga mga multipurpose. Di ba nakikita natin yun? Lahat na yata ng barangay ngayon, meron ng covered court yung mga basketballan. Eh. Hindi po yan yung nagpapayaman ng bansa. Kung ininvest nyo yan, ginawa nyo yan, yung pera na pinang-ayudan nyo, ginawa nyo yung Mindanao Railways, habang ginagawa pa lang yan, meron ng pinagkikitaan yung tao na regular, ha? Hindi naman matatapos na 1 buwan yung Mindanao Railways na yan. Eh. Yung Mindanao Railways na yan, taon yan bago makatapos. Di taong may trabaho yung mga yan. Pagka natapos pa, meron na naman panibagong trabaho. Dapat ganun eh. Yung pinagkakagastosan natin ng pera, dapat umiikot. Dapat nagke-create siya ng mga trabaho, nagke-create siya ng mga ang hirap, no? Ang hirap talaga. Wala naman po, eto balikan natin si Marcos nung siya tumatakbo. Sinabi ba ni Marcos, pag nanalo ko, mamimigay ako. Ang pangunahin kong programa